naka-upload ng 4G91 dati, ito pa rin yung body kits. Pero ibang kotse na, bale, ibang plate number na, so makikita nyo. So quick specs, panglabas. Kita nyo, Evo 123 hood. Evo 2 bumper, same pa rin. Pin. USDM corner lights. Stock Evo 123 headlights. Evo 123 fenders. Ano nga ba pinagkaiba nitong stock, itong headlights ng Evo sa Lancer Itlog? Papakita ko sa inyo. Okay. Ano nga ba pinagkaiba ng headlight ng Evo sa Lancer Itlog lang na stock regular? Itong part na yan. Nakakita ba natin? Ayan, yung part na yan. Kita nyo, may buka, espasyo para ma-accommodate yung bracket ng grill ng bumper ito. Okay. So, Evo 123 fenders. Ano ba pinagkaiba niyan sa Lancer Itlog, sir? Ito, syempre, pagkaka-flare na yan. Ayan, o. Ayan. Halatado yan pagka nag-rig Evo bumper ka tapos stock fenders ng Itlog. Sobrang layo. Yan, mas flared siya ng kaunti. Visible naman yan kaysa sa stock Lancer Itlog. Tapos, flat clear cheek light. Evo 1.2 side skirts. Evo doors with ano yan, with impact beam. Evo 123 motorized antenna. Kasi ang antenna ng stock Lancer Itlog, kasi all know, nandito yan. So, deleted na yan. Tapos, naka-motorized na. Tapos Evo 2 spoiler. Ayan. Evolution 2 may nakalagay. Sa rear fogs. Tapos rear bumper pares yan sa Lancer Itlog. Stock. Muffler ko, bakit nga bababa? Explain ko mamaya. Sa loob. Evo 2 sidings. Pasensya na at makalat yung packet natin. Ito sidings yan, sariwa yan hanggang dito. So lahat ng mga sariwang pyesa na meron ako ginamit ko maliban dito. Wala, hindi mo iwasan yan. Pero overall, yung condition ng sidings ko sariwa naman. With speaker cover. Yan ang karaniwan na meron sa JDM na sidings. So Evo 2 sidings din yan doon. Hanggang likod. Evo sidings yan. So Evo 1.2 steering wheel. Nakita nyo, Momo, tas Mitsubishi logo. Rear fog switch. Tapos retract side mirror switch. Rear wiper switch. Although wala na akong rear wiper kasi binenta ko na yung rear glass. Digital climate control switch. Rally art shift knob, short shifter, rally art and Razzo pedals, Sigma speed gauge, ready turbo timer, Blitz boost gauge. Diba? Yan. Evo 2 front seats, Recaro. Yan. Evo 2 rear seats. Okay. Sa labas, ito nga pala, OEM Evo 123 visors. So, orig yan, mayroong Mitsubishi OEM. Medyo mahirap na makahanap niyan. Crown color, hindi katulad ng mga nakikita natin sa online stores na mura lang, yon mga copies. Pero ito, rig, medyo mahirap hanapin, saka pricey. Tapos engine, naka Apex I intercooler. Naka Apex I intercooler yan. Tapos 3 rows Denso aluminum radiator, Blitz blow off valve,
stock na 4G63T Evo 3 engine with Evo 2 transmission na LSD. Tapos HKS mushroom air filter, may kasamang cover yan. Ayan, kasi dito pag umuulan, so tatakbo lang yan papunta doon. Dapat nga ito nakakabit sa tie cable tie cable, battery tie down, kaya lang wala tayong battery tie down walang budget. Tapos of course naka 10 coilovers tayo with camber plate. Ayan, 10 coilovers. Diba? Tapos HKS Kansai strut bar. So medyo rare din na hanapin to for Evo 123. Ilang naman ang meron tayo dito. Makina na to. Noong year 1994 na release ang Lancer Evolution 2. Ito ay pagkatapos ng successful year noong 1993 ng Lancer Evolution 1. Halos parehas lang ito ng Evo 1 sa itsura, ngunit ang spoiler ay meron lamang nakalagay na Evolution 2. Mas mataas din ito tignan dahil sa gulong na ito na 205/60, pero ito naman ngayon ay naka Aussie Racing Chronos na mags pang WRC. Ang transmission at rear differential nito ay may LSD at non-LSD. Ang front bumper naman ito ay halos parehas sa Evo 1, meron lamang isang chain. Steering wheel parehas sa Evo 1, ganon din sa shift knob. Pero ang upuan nito ay nag-start na sa Recaro SR3 kasi ang Evo 1 naka Recaro Enjoy pa. Ang engine nito ay 4G63 Turbo 1997cc na 2.0, 260 horsepower na 5-speed transmission at syempre all-wheel drive system. Bakit nga ba all-wheel drive ang Lancer Evolution? Dahil ang Mitsubishi ay sumali sa World Rally Championships noong 90s o ang tinatawag na WRC. Dahil ang race ay hindi lamang nagaganap sa sementadong kalsada kundi pati sa mga off-roads o tinatawag na gravel stages, kung saan meron din sa safari, sa mga maputik na daan, mabuhangin at kung ano-ano pa ang stages na yan. At nang dahil nga sa WRC, nakilala na ng tuluyan ang Mitsubishi Lancer Evolution sa buong mundo. 1995 Lancer GLXi converted to Evo 2. Well, ito dating Evo 3. Tapos, ginawa ko ang Evo 2. Sige no, magulo. Pero sige, explain ko sa inyo kung bakit. Ito sa akin, Lancer GLXi ito Tapos ginawang Evo 3 ng previous owner. May Lancer GLXi din ako dati. Pag napanood nyo yung 4G91 Doc engine review ko, yun. So itim siya, na Evo 2 inspired. Actually lahat ng gamit noon nandito na. Binili ko to kasi gusto kong kunin yung mga kulang na parts dun sa Evo 3 ko na binubuo ngayon. Gagawin din natin ng vlog yun. So nakuha ko to, Evo 3 kits, ayan, all-wheel drive. All-wheel drive ready na to, chance na to. Kinuha ko lang yung rear differential, transmission with transfer case, gas tank. Ilagay ko dun sa Evo 3. Tapos ito, kinabit ko muna yung pang 2-wheel drive na gas tank. Ayan. Kaya ang baba ng muffler ko, nung daming tatanong bakit ang baba ng muffler ko, kasi sa Evo ang gas tank meron niyang ano sa gitna, parang pa-letter U para ma-accommodate yung pipe. Ang 2-wheel drive Lancer Itlog wala, so ang baba, kailangan kong babaan itong muffler para hindi tumama or
ito ngayon, no, naka front wheel lock with Evo 2 transmission, LSD. So it's limited slip differential. So limited yung slip niya. Kaya nga limited slip differential. Ang LSD daw maingay. Pero pag OEM or Oric hindi. Pero ito, ewan ko kung Oric pa yung center differential nito or differentials niya sa transmission. Medyo maingay eh. Maingay. Kung naririnig nyo ngayon sa video, medyo maingay siya pagka tumatakbo ako. So feeling ko aftermarket kung gano'n yung tunog. Pero wala namang problema sa takbo. Maingay lang talaga yung gear. Ganyan daw talaga pagka LSD. Paano nga ba kalakas? Sa 3,000 RPM pa lang malakas na. Humihigil pa. At malakas din ba sa gas? Sobrang lakas sa gas. Kumbaga, di mo siya mapang-daily eh. Unless, ito lang talaga yung sasakyan mo. Eh sa ngayon, ang mahal ang gasolina, di ba? 61. Ano na yun? 95 pa lang ata yun. Eh, ito sa makina na ito, kinakarga ko, pinakamababang offline is 97. Pagkamurang gas, syempre 100 place o kaya yung V-Power. Kaya lang sa mahal ang gas ngayon, 97 octane lang muna ang kinakarga ko. Lalo nga ba kalakas sa gas? Well, 5 to 6 kilometers per liter lang naman. Upak o hindi. Kung baga yung 500 mo, umikot ka lang. Boost na. Trompa nga eh. Taga Grace Park, Caloocan. So from Centris to Grace Park, Caloocan. Grace Park, Caloocan to Centris, 500. Ganun siya kalakas sa gas. Kaya kung mag-o-own ka ng ganito, mag-o-auto ka ng ganito, I suggest sulitin mo na kapag ginagamit mo. Kasi mag-boost ka man o hindi, ganoon pa rin yung boost. So yun na nga ang tungkol sa Lancer Evolution 2. Kung meron kayong mga tanong, mga nais malaman, pwede nyo i-comment sa comment box below or pwede nyo akong i-follow sa TikTok, sa Facebook, or sa Instagram. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell notification button.